Mga lods, good morning. So, ito na naman tayo. So, time check 6. Simula na yung tour of duty natin. Kaya 3.5 na tayo sa ating 2.0 para iwas 1.6. Okay, unang gagawin natin, i-assume muna tayo sa logbook while monitoring to my AOR. So, ganito lang ang trabaho ng gwardiya. So, ngayon medyo umuulan. Ay, nako. Umuulan tapos okay na din to dahil napakalikabok talaga sa pwesto ko. Ayan, so nakikita nyo naman napakalikabok yan. So pwesto ko mga lods. Ayan, protection natin yan dahil sobrang init talaga dito. So dapat meron kang arm sleeve dahil short sleeve ang uniform natin. Dapat meron kang ganyan pang kontra sa init. So yan na, napakalinaw sa ating camera. So syempre kailangan muna nating assume muna natin nating EOR. So sa mga gustong mag security dyan, so basic lang naman gagawin dito sa pagiging security guard. Yun lang talaga is kailangan may pasensya ka lang talaga. Kapag magiging isang security guard ka, kailangan mong mahaba ang pasensya dito, no? Kailangan natin mahabang pasensya. Ako din dati, so hindi pa ako nakapag simula ng pag security guard, so inisip ko rin dati na napakahirap talaga ang trabaho ng security guard. Ayaw ko nun, parang sabi ko sa sarili ko ayaw ko nyan sa pagiging security guard dahil nakita ko yung iba paupo-upo lang, tayo lang. So akala ko ba naman ganun lang kadali ang trabaho ng gwardiya. Pero nung na-try ko na, nasubukan ko na ano ba talaga ang trabaho ng gwardiya, ayun, nalaman ko na hindi, akala ko pala tayo lang, upo-upo lang trabaho ng security guard. Pero kapag nandito na pala tayo sa field ng pagiging security guard, dito pala natin malalaman kung gaano pala talaga kahirap ang pagiging security guard. Sige ka ng ibang tao, katayo ka lang dyan, pero hindi mo alam kung ano yung binabantayan niyan. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang responsibilidad na binabantayan niya. Kaya sa mga nagsasabi dyan na trabahong tamad security guard, so shout out sa inyo. Sa amin dito, bilang isang guard na warehousing, so nasa warehouse pala ako, hindi lang monitoring ang ginagawa namin dito, kundi guard checker pa kami. Checking kami ng mga stock to make it sure na to prevent naman ng mga lapses sa mga short over, overserve, saka
sa Hurong Peak. Yan ang mga madalas namin na i-intercept pagdating sa outbound. Kaya hindi talaga masabi na basically yung trabaho namin dito, dahil ayun na nga, kung anong trabaho ng Jaker, so yun ang trabaho namin. So sa unang tingin mo, unang pasok mo kapag galing ka talaga ng monitoring guard ka lang talaga, is parang napakahirap. Pero kapag gamay mo na tong trabaho na to, basic na lang sa'yo. Ang kailangan mo lang talaga sa isang trabaho is familiarity, masteral. Pag ma-master mo na yung trabaho, so parang napamahal ka na rin sa trabaho mo. Although mahirap yung trabaho dito, pero basic na lang. Kapag kabisado mo na lahat ng stock, kabisado mo na lahat ng kasama mo, kabisado mo na lahat kabisado mo na protocol dito. Kaya sabihin naman natin maraming agency dyan, pero mahirap umalis kapag kabisado mo na yung area of responsibility mo sa daily routine na yung ikot ng yung trabaho, is kabisado mo na. So parang ano na din sa'yo, parang nanghihinayang ka kapag lumipat ka sa mga agency. So marami naman talaga yung agency dito na monitoring ka lang talaga. Pero dito na lang ako. Dito kasi parang umaandar talaga yung isip mo, pa-function talaga yung isip mo dito. May mga posting talaga na single post na ganito lang, ganito, katulad sa akin, nasa backdoor ako, walang nangyayari, walang mangyayaring mga insidente. So kapag walang mangyayari, so hindi rin umaandar yung mo, pa-function yung isip mo, dahil hindi ka naman gagawa ng report. Pa-function lang yung isip mo kapag panay ka gagawa ng report, dahil siyempre kailangan mo talagang exercise yung mo sa reporting. Dahil dati, nung una pa lang na pasok ko sa pagiging security industry is wala, monitoring lang ako. So pagdating ko dito ako natuto kung paano mag-report mga reporting incidents. Dito ko nasana yung sarili ko rin sa mga bagay na kung anong dapat gawin at hindi dapat gawin. Dito ko rin naranasan yung mahabang pasensya, dahil nga pagdating sa warehousing, so kailangan mong makisama talaga, hindi lang sa mga tracking, sa mga stockman, kundi lahat makasamahan mo. Ganun lang ang trabaho ng pagiging security guard. Kailangan mong ipagtanggol, ipaglaban ang mga bagay na yung binabantayan. So alam nyo ba na lahat naman tayo, kahit hindi ka security ngayon, pero alam kong security ka na dati, bata ka pa lang. Alam mo kung bakit? Dahil nung sinama ka ng mama mo, siguro sa mga lang, mahirap, sa mga mahirap, o di kaya sa mga nakaranas nito na sumama kayo ng mama mo, pinasama ka sa mama mo, kunwari nagbibinta ng gulay, nagbibinta ng isda. So sa taong mga ka pa lang, 5 years old, sinama ka, tapos kayo lang dalawa na magulang mo, ng mama mo. Tapos ang sabi niya, nak, dito ka lang muna ha, bantayan mo to lahat ng gamit natin, bantayan mo to lahat ng paninda natin, dapat walang mawawala dito ha.
Dahil magsi-CR lang ako. So, ang responsibilidad ng mama mo is pinasa sa'yo. Yan ang ibig sabihin ng parang area of responsibility mo. Responsibilidad mo yon na gampanan, na secured yung mga items, mga gamit, mga paninda nyo. Ang sabi ng mama mo, na dapat walang mawawala dito, kahit isa. So, habang nag-CR yung mama mo, mas nakabantay ka. Naging alerto ka rin. Baka mamaya, anakawin yung paninda nyo. So, diba? Yan ang part ng pagiging security. Sinisecured mo yung gamit na iniwan ng mama mo. Habang si mama mo ay nag-CR, so bata ka pa lang nun, nagiging security guard ka na. Diba? So, yan ang pagiging security. Kung ano yung iniwan ng kumpanya dito, dapat walang bawas yan. Walang mawawala. Yan ang pagiging security guard. May mawawala man dyan, pero dokumentado. Kailangan detalyado kung sino kumuha, kung ilang piraso, anong oras, anong pitsa. Ganyan ang trabaho ng guardia. Tapos dapat, syempre minsan napupuno din tayo, nagagalit din tayo, pero isipin din natin na trabaho lang to. So danas ko na din yan, yung galit na ako. So nagpaglaban ako sa tracking, pero sa kalauna naisip ko rin din, kasi hindi naman talaga natin minsan paano talaga yung utak ng tao, isip ng tao. Minsan may problema sa pamilya nila, tapos masita natin, so nagagalit yan. So normal na pag sinita natin, nagagalit din tayo. Lalo na kapag di sumunod, nagalit tayo. Kaya kausapin na natin ang masinsinan para hindi pa umabot sa malaking usapan yung problema nyo. Okay. So, sa mga gusto mag security guard dyan, i-grab nyo niyan. Dahil ang pagiging security guard is talaga makabuhay talaga ng pamilya to. Siyempre, sumasahod kapag 15 days ka is masahod ka ng 15K. So, saan ka pa? Saan ka pa nun? Diba? Kaya, ini-encourage ko yung mga gusto mag-security guard dyan na sige kayo na makapasok. Mga nagsasabi na ng mga trabahong tamad to, subukan nyo muna. Subukan nyo muna ang trabahong to para malaman nyo kung tayo upo lang ba talaga yung trabaho ng guard. Okay? So ngayon mga lods, yung 5-9 is conduct tayo ng roving sa ating area of responsibility. The area of responsibility, chinecheck ko muna dyan yung hagdanan. Then sa likod, ito kasi public road na yan. Yan. Ito public na yan. Area of responsibility lang. Public na yan dyan. Yan, rubingin natin yung marami sa pooling dyan doon sa dulo. Let's go. So puntahan natin. Rubing muna tayo. So rubing pala natin dito is hourly. So oras-oras tayo nagro-rubing. So rubing na natin, lalo kapag nasa mga ano tayo, so mga single post dito. So check lang natin kung wala bang mga nalaglag, wala bang mga nadagdag dito, mga gamit.
kasi ongoing pa rin yung construction dito. So kahapon may naglalagay dyan ng mga tubo, ng mga elbow. So check natin. So nakita nyo naman, uy, trito ko pala nandoon, naiwan, di ko nadala yung trito. So, okay lang, tanaw ko naman yung guardhouse ko. So ito tayo sa mga ang dami ng scaffolding. So di pa tayo agad-agad makarating agad sa dulo dahil ayun nga, ang dami scaffolding dito. Ayan, ito. So far so good, no problem ang ating area of responsibility. So still intact ang mga tubo or yung natin, yung tubo kahapon. Ayan, ito yung mga elbow kahapon na nilagay dito ng mga, ito yun, nilagay ng mga construction worker. Kaya dapat nandyan yan. So once na nawala yan dyan, so ibig sabihin hindi natin nagampanan yung natin area, yung tungkulin natin sa pabantay ng ating area. So yan, so mamaya may gagawa dito kasi construction worker maglalagay dito ng poste para maglalagay ng water pipe papunta doon sa river. So ngayon nakikita naman natin safe and secure talaga yung area natin. So back to our guardhouse. So yun, balik na tayo since wala namang any problem na nakita natin sa ating area. So good, safe na safe. So back tayo. Ang problema ko dito kapag nagro-roving ako dahil ang daming mga mga bakal-bakal. So kawawa yung sapatos mo dito. Gibson pa ako, ang dami ng gas-gas. Ayan, yun yung nagtatrabaho yung mga construction worker mamaya. Ayun, napakataas niya. So ito yung pangalawang backdoor. So tambayan muna natin dito backdoor. Ayan. Napakatahimik na lugar. So ito nga, napakatahimik talaga dito ngayon dahil
araw ng Saturday at ang ibang tao na nasa government is wala silang pasok. Kaya ayan, dito naman sa likod. So ang kagustuhan ko lang dito is napakadaming kahoy. Ayan. So nasa probinsya ka na lang din, daming kahoy dito. Ayan, dyan ilog yan, you know. At ang daming ibon dyan, daming ibon ha. Ayan, so may sigawan yung mga ibon dyan. Hato ba yung ibon? So 5-9 at 5-9. So back to our guardhouse. Well, safe and secure yung ating area of responsibility. Okay, so dito na tayo, ulit na tayo sa ating guardhouse. So medyo ano lang naman, malapit lang naman yung ano natin, rorobingan natin. Kaso nga lang napakaraming scaffolding, kaya hindi agad-agad tayo makakabalik dito sa ating guardhouse. Okay, so maya robing naman tayo ulit. So yun doon mga 5-9. So conduct na naman tayo ng robing sa ating perimeter. So ngayon nakita tayo ito na nga, ayun na yung kasama ko. May mag-welder dito. So punta natin. So yung mga 5-9. So conduct na naman tayo ng robing sa ating area of responsibility. So dito safe na safe naman. So nakapadlock yan. So let's go. So nakita nyo naman, balot na balot tayo dahil napakainit talaga dito sa area ko. Okay, let's go. Ito, robing naman tayo. Time check 11:32 AM. So, grabe na talaga yung init dito. So yan, may gumagawa, naglalagay sila ng screen dito sa pader. So robing tayo, then monitoring as well dito sa area. So bali ayan, yan. Grabe, hirap talaga. Dito medyo malilim dito, malamig dahil may mga puno ng kahoy dito. So punta tayo dito dahil nandito sila gumagawa. So dito lang muna tayo, tambay muna tayo dito for monitoring purposes only. So okay, lagay natin ito, save natin. Ayun, monitoring na tayo. Tambay muna tayo dito. So ayun na, grabe init. Wawa naman yung gumagawa dito. Pala ginagawa nila, grabe talaga ang init. Grabe ang init. Tayo na tayo dito. Maya na. Oh! Oh!
natin. Dahil may lumalabas sa ating exit door, so kailangan natin bantayan dahil naka-open to. Okay, dami hirap talaga dito. Wop. Oops, daming scaffolding at ang sapatos ko itim, kulay puti na ang dahil sa alikabok. Okay, so siya muna magbantay dun. Okay, door barracks, then check the exit door and there's negative problem. Okay, ang ganda sa init. Okay, door barracks now, then check the exit door. At may lumalabas dito, so okay, close din siya. Let's take a back na tayo sa ating. Grabing init talaga. Okay, andito na tayo. Yan siguro ano tayo so gamitan natin at tingnan natin yung as usual. Tingnan natin itong CCTV ating cellphone. Yan, luga lugay.
Ay, kailan kami lang dito? Oh, Ha?
Sit down yo. Break. Break it down yo. So ilang mga load, time check. Ilang mga loads, time check. 3:54. So 15:54. So malapit na tayo mag-outgoing. Siyempre, record muna tayo. So continuous pa rin yung nagpi-fence dito sa likod ng warehouse. So still monitoring pa rin tayo. So siyempre logbook muna tayo. Mga 5:09, so malapit na naman tayong mag-uwian. It's Saturday. Siyempre sa linggo is day off natin. So mag-gala-gala na naman tayo. Siyempre, simple muna tayo. So ganun lang. Continuous pa rin yung fencing at the back door. So ganun lang. Salamat naman at malilim na. Wala nang gaanong init dito sa area natin. So mag-alas 4 na. Bilang isang guard is ito yung pinakamasaya. Malapit na tayong mag-outgoing. Time check. 16:53. So let's go. Ay, malapit na tayo mag-out. Magpagpahinga pa rin tayo. So, magpagpahinga na tayo. Pahinga na naman sa bahay.
ganun lang mga lods. Mga 5'9". Ito na ang trabaho ng guard. Medyo hayahay ka, sulitin mo na. Nasa bakbakan ka naman. Sa bakbakan talaga. Okay. So ngayon, waiting na lang tayo sa ating relyebo. So kung sinong gustong mag-security dyan, so ano na kayo, training na kayo, pasukin nyo na tong trabaho na to dahil panalo naman talaga. Okay. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone.